Kung ako man po'y may pagkakautang, ako po'y nakikisuyo. Sana po ako'y mapadalhan ng pleading or entry of appearance o kahit na po anong papel upang akin pong maunawaan ang naging partisipasyon ng inyong law office sa fabricated cases of rape na naging kaso ng aking asawa. Pasensya na po, pero hindi ko po ito maunawaan. Pero rest assured po na kung may makikita akong papel na nagpapatotoo na naging bahagi po ang inyong law firm or law office sa mga kasong napangkit, pagsisikapan ko po na bayaran ang sinasabi niyong utang. Hindi ko lang po maintindihan. Siyam na milyon daw po yun. Kung wala namang entry of appearance, wala ding pleading, para pong ang hirap maintindihan kung saan nanggaling ang siyam na milyon na pagkakautang. Ito pong aking pagsagot ay hindi po para sa aking sarili. Ako po'y sumasagot sa mga naging pahayag ng Vice Presidente kahapon dahil obligasyon ko po na alagaan ang dangal ng aking mga kababayan. Ito po ay huling gabi ng kampanya bago ang ating eleksyon ngayong darating na Lunes, May 12, 2025. Nais ko pong pasalamatan lahat ng aking mga nakasama sa buong Batangas 2nd District. Mapini, Bawan, San Pascual, San Luis, Lobo, Tingloy. Maraming salamat po. Una ay sa ating mga kasama sa headquarters, mula sa headquarter manager hanggang sa lahat ng staff ng 6 na opisina ng Congresswoman sa Batangas 2nd District. Ganon din po sa lahat ng ating finest leaders, sub-leaders, leaders old and new. Walang nagbabago. Kayo pa rin ang number 1 sa puso ng Congresswoman. Sa lahat po ng ating mga kaibigang mayor, konsehal ng bayan, mga kapitan, Vice Mayor, maraming salamat po sa lahat ng tulong, pag-alalay ninyo sa akin at sa aking mga kasama sa buong panahon ng kampanya. Ganon din po sa lahat ng ating mga kasama sa pang-araw-araw na pag-alis, drivers, security, and staff. Sa atin pong mga naging production team, sa ating gabi-gabing sorties, sa team ni Albert Mendoza, kasama si Rosel, sa lahat po ng ating mga dancers and singers. Napakahirap isa-isahin sapagkat napakarami niyo po na tumutulong sa amin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ganon din po ang aking pasasalamat sa lahat ng mga kamag-anak, pamilya, higit sa akin pong kabiyak, sa aking asawa, Mayor Noel Petrix Luistro, na number 1 umaagapay po sa inyong Congresswoman dito sa ating kampanya. Natapos na po ang 45 days campaign period, matatapos at 11:59 evening. Akin pong hinihingi na ating kung paano nyo ako sinamahan sa kampanya. Samahan nyo din po ako sa panalangin upang ating mapagtagumpayan ang ating mga hangarin para sa ikalawang distrito ng ating lalawigan. Kasama ng atin pong mga kasamang kandidatong mayor, vice mayor, konsehal ng bayan sa buong Team Beatrix ng Batangas 2nd
sa akin pong kasama dito sa Mabini, buong Team Beatrix, maraming salamat. Pinangungunahan po yan ng aking kabiyak, Mayor Noel Beatrix Luistro. Sa amin pong naging kasama sa Tingloy, sa buong pamilya Alvarez, sa lahat ng mga kapitan, konsel ng bayan, maraming salamat po. Sa bayan po ng San Pascual, sa buong team Lingkod Castillo Marquez, maraming salamat po. Sa bayan po ng Lobo, sa buong team Alab, maraming salamat po. Sa bayan ng Bawan, sa buong team Trix Abrahan, salamat po sa panahon ng kampanyang tayo'y sama-sama. At higit sa lahat, sa atin pong mga leaders and supporters, maraming salamat po sa inyo. Tayo po ay matagumpay na natapos ang kampanya, at sa pagkakataong ito'y nakikiusap naman na kung paano nyo ako sinamahan sa kampanya, sana ganun nyo rin ako samahan sa ating panalangin upang mapagtagumpayan ang laban ng buong Team Beatrix ng Batangas 2nd District. Sa huli, nais ko lamang pong magbigay ng mensahe kaugnay ng naging pahayag ng ating Vice Presidente kahapon sa sortie ng ating katunggali. Mawalang galang po, hindi po buwaya ang Congresswoman ng Batangas 2nd District. Ang Congresswoman po ng Batangas 2nd District ay Congresswoman na nagtratrabaho sa tiwalang ibinigay ng taong bayan. Pangalawa po, ang Council of Record po ng aking asawa sa mga fabricated cases of rape na kanyang pinagkaanan ay si Attorney Nilo Divina ng Divina Law Office, and my two good friends, Attorney Johnny Magboo and Attorney Bong Panganiban. Pangatlo, kung ako man po'y may pagkakautang, ako po'y nakikisuyo, sana po ako'y mapadalhan ng pleading or entry of appearance o kahit na po anong papel upang akin pong maunawaan ang naging partisipasyon ng inyong law office sa fabricated cases of rape na naging kaso ng aking asawa. Pasensya na po, pero hindi ko po ito maunawaan, pero rest assured po na kung may makikita akong papel na nagpapatotoo na naging bahagi po ang inyong law firm or law office sa mga kasong nabanggit, pagsisikapan ko po na bayaran ang sinasabi niyong utang. Hindi ko lang po maintindihan, siyam na milyon daw po yun. Kung wala namang entry of appearance, wala ding pleading, para pong ang hirap maintindihan kung saan nanggaling ang siyam na milyon na pagkakautang. Grabe, kita nyo naman yan. Ang bait naman pala talaga ni Santo Mama. Santo Mama. Tawag po yan ni Banat Bay, ha? Kasi bakit po siya tinawag na Santo Mama? Kasi nung nakaraan namimigay ng ayuda, may paganyan-ganyan pa. Kasi po, etong si BP Sara kasi, siningil po itong si Congresswoman Luistro kasi may utang daw, milyones po ang utang niya. Kaya siningil po sa isang, may talagang dyan mismo sa baluarte mismo neto ni Santo Mama, naniningil si BP Sara. Sa mga hindi nakapanood, eto, yung paniningil ni BP Sara sa kanya. Yung tipong ng tao na nagkamali tayo na piniling representante ng ating distrito. Di po ba yung asawa ay may rape case? Lumapit siya sa asawa ko.
Kaya nga, ang hanap buhay, alam mo, ang hanap buhay talaga sa amin, yung asawa ko. Kaya dahil naghanap buhay, o sige, pagkatin natin ito. O tapos na ang kaso. Magbayad ka na ng 8 million. Ilang beses siningil ay hindi na bayad. Ganyan ang klase ng tao. Kaya pala nagkautang kay Vice President Sara Duterte ng napakalaking halaga dahil po sa isang legal fees po ng isang kaso. Nako, yung kaso ng asawa ni Santo Mama. Grabe yung kaso na yun. Sa bagay siguro, di ko lang alam kung sino po yung nagsasabi sa kanila ng totoo. Pero marami po kasing naka-relate dito sa sinabi ni BP Sara tungkol sa utang na yan, sa paniningil. Dahil nangyayari po ito ngayon sa kahit sino. Sakit na ba talaga ng Pinoy yan? Na pag lumapit sa iyo, mangutang, napakabait. Pero sa oras ng singilan, sa oras ng bayaran, ayun, nakalimutan. Yung iba pa nga ay yun pa ang galit kung sino yung may utang. Yun pa ang galit pag siningil na. O eto, yung may utang, nako, isa din ito sa gustong ma-impeach si BP Sara. Kaya ang ginawa ni BP Sara, rumesback na, naningil pa. O kayo, anong masasabi niyo po dito? Sa dalawang ito, kanino kayo naniniwala? Sino ang may utang na dapat magbayad na? Comment tayo dyan. Dito lang, thank you. Bye-bye.